Hello, hello, hello. Amen. Isang pinagpalang linggo po sa buhay po ng bawat isa. God is good. All the time. Yun po talaga yung pinakatotoo sa buhay natin. Mabuti po ang Diyos. Amen. Ang sabi nga po niya doon sa kanyang mga salita, siya po yung puno, tayo po yung mga sanga. Kung yung pong sanga ay mawawala ang pagkakadikit sa puno, ay mawawalang kabuluhan po yung sanga. Ang sabi po niya sa kanyang mga salita sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang inyong nais at ito'y ibibigay sa inyo. Di po ba ang pangako ng Panginoon? Kaya alam ko po na nandito tayo ngayon, tayo ay nananatili sa Kanya at mananatili sa atin ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen. So, yung pong gawain na ito po yung ating, yung sa mga kasama po nating naka-online, nanonood, ito po yung ating i-share, itag po natin yung ating mga kaibigan upang sila rin po ay makasamba kahit po sila ay nanonood lamang po. Amen po. So, ngayon po, tayo po ay darako na po sa ating pambungad na panalangin. Pangunahan po tayo ni Sister Marian. Patuloy po tayong tumayo. Patuloy po natin ramdamin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, so Lord, hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buwan na binigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na naging tapat ka, Panginoon, naging sapat ka sa buwan ng Abril na nandun yung pag-ingat at paggabay mo, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong buwan na pinagkaloob mo po sa amin. Ngayon, Panginoon, patuloy po namin lalakaran, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming buhay. Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry
Yes, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Lord, sa iyong kabanal-banalang, kataas-taasang pangalang Jesus, O God Jesus. Ikaw lamang, Lord, ang aming pupurihin. Ikaw lamang po, Lord Jesus, ang aming itataas, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy ko pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang oras na ito, O God, na makakapagsamba po kami, Lord, sa iyong kabanal-banalan, kataas-taasang pangalang Jesus. Ikaw lamang, Lord, ang aming sasambahin. Ikaw lamang, Lord, ang aming pupurihin, O God Jesus. Lord, patuloy po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang oras na ito, ang araw ng aming pagsamba, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo, Lord, ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, yung pong mga kapatid po namin na nasa online, Panginoon, ikaw po humingi po sa kanilang mga puso. Buksan mo po, Lord, ang kanilang mga puso, Lord, na lahat po ng aming marinig, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ay himati mo sa kanilang puso, sa kanilang isip, at ito, Panginoon, ay kanilang maipamuhay sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Panginoon Jesus. Hallelujah. At din, Lord, yung mga kapatid po namin wala pa rito, O God, patuloy po namin silang nilalapit sa iyo, O God. Ipuin mo din po ang kanilang mga puso na maalala po nila, Lord, na ito po, Panginoon, ay araw ng pagsamba at pagpupuri, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. At gayon din, Lord, patuloy ko pong inilalapitin sa iyo, Panginoon, at itinataas sa iyo, God, ang lahat po ng iyong gagamitin, Panginoon, sa music ministry, Panginoon, sa mga song leader, Panginoon, sa mga operatory, Panginoon, at ganun, Lord, sa closing, at lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong gagamitin, Lord, na maghahayag, God, ng iyong banal na salita. Ang iyong banal na Espiritu mo lamang, Panginoon, ang makita sa kanyang buhay, at ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang maitaas. At alam ko, Lord, na sa oras na ito, Lord, ay may katagumpayan na, Lord, ang aming gawa. At Lord, kung ano ang pong hahadlang sa aming gawain na ito, Panginoon, ay patuloy po namin pinalalaya sa pangalan ni Jesus ang taga Nazaret. Salamat, Panginoon. At alam ko, Lord, na tagumpay na, Lord, ang gawain ito, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, ang pinakamatas na papuri. Pasalamat, Lord, sa iyo wala kamatay na pangalang Jesus. Salamat, Panginoon. Amen. Amen. This morning, let's praise and worship the Lord because He is here in this place. Hallelujah. Oh
sa Panginoon! Hallelujah, Lord! Tunay nga, Panginoon, na patuloy kami magpupuri sa iyo, Lord. Every tribe shall see your glory. Every nation bow before you.
Opo. Nakabukas na. Opo. Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. We worship you. We praise you this morning, O God. Ikaw po ang aming pupurihin at sasambahin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang aming dadakilain sa aming kalagitnaan. Lord, inananyahan namin ang banal na Espiritu. Holy Spirit, we welcome you in this place. Ikaw po ang maranasan namin. We desire more of your presence this morning, O God. Lord, nandito ka. Nandito ka sa kaligitnaan namin. Ang sabi mo sa iyong salita, isa o dalawa nagkatipon-tipon. Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Lord. Lord, ang panalangin po namin sa umagang ito, na maranasan ka namin, maranasan namin ang kalakasan mo, kalakasan at kapangyarihan mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, nandito po kami, nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa kabutihan mo, Lord, sa katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, magpaparanas ka muli sa amin, Lord, sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain. At ito po ay ibibinibigay namin, Lord, I surrender everything to you. Anoint your word, anoint your servant. Lord, the anointing of the Holy Spirit, Lord, is upon each and every one of us this morning, O God. Kaya, Panginoon, Ikaw lamang, Lord, ang patuloy na itataas sa umagang ito sa aming gawain. Ito po ang aming samod dalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa lahat at lalong-lalo na sa ating buhay na Diyos. Isa na pong 4 na buwan na po uli na nakaraan ang buwan ng 2024. Kaya ngayong umaga po tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa buwang ito uli at tayo ay magpapasalamat sa katapatan niya. Amen? So ang akin pong i-share sa umagang ito ay God is faithful. Pakisabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Amen. Tapat ang Diyos. Kasi po, marami po tayong nararanasan sa mga panahon na to. Amen po? At ang mga nararanasan po natin sa ating buhay, ay ito po ay kasama po ito sa ating paglago. Amen? Sa paglago sa ating pananampalataya. Kaya patuloy po tayong sinusubukan. Sinusubukan tayo sa ating pananampalataya araw-araw upang tayo ay lumago, upang maging maganda at mapabuti ng pabuti ang ating buhay, at lalo tayo maging handa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. So handa po tayo kung ano man ang mangyari. Pagdating ng Panginoon, tayo ay pupunta sa langit lahat. Amen? Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng pag-asa sa atin sa araw-araw. Ito po ang ating scripture po. Sabi dito, sa unang Korinto 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Amen. So ito po ay, ang katapatan ng Panginoon po ay pinaparanas po sa ating lahat. Amen? Amen. Mula nang tayo ay maliit pa, nang pinanganak, hanggang sa nagdalaga, hanggang sa nagkaasawa, nagkapamilya, at senior citizen na. Amen. Tayo po ay pinaparanas pa rin ni Lord ang katapatan niya sa ating mga buhay. Amen? So ako po ay nagpapasalamat sa inyo bilang isang spiritual family. Amen? At sa mga tao, sa mga nakakunik po sa atin online sa umagang ito, salamat po sa patuloy na pananalangin. Patuloy na pag-support nyo sa akin sa outreach sa San Roque. Amen? Ako po ay naiiyak minsan po kasi po, naranasan ko po yung katapatan niya for 7 years. Amen. Naranasan ko po yun mula nung si Inda, si Tatang, sila Inang, kayong lahat po. Tinutulungan niyo po akong patuloy na
ipagpatuloy ang gawain natin sa San Roque. Amen? At nagsimula po tayo, ito po ang testimony po natin doon, nagsimula tayo sa balkonahe, nagsimula tayo sa ilalim ng bahay, nagsimula tayo sa kulungan ng baboy, at ngayon po, nasa malaking building na po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa lang pong, lalo na po doon sa mga destiny helper natin, sa mga tumutulong sa building natin, at saka sa mga nandito po na sumusuporta financially, prayerfully po, at lahat ng mga encouragement niyo po sa akin, ay patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo, at patuloy ko pong pinapanalangin kayo na pagpalain pa tayo ng Panginoon, at magpatuloy pa po tayong maging tapat sa Kanya. Kasi po, yun po yung kadalihanan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Yung purpose po ng Panginoon ay pagpatuloy po natin dahil po marami pa pong makikinabang sa atin. Lalo na po ang mga kabataan, ang susunod na henerasyon. Amen? Tayo po ay nasa 70% na po ng building. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Kahapon po ay natapos po yung office natin. Doon na po kami nag-Bible study. Sa office, naka-aircon na po tayo. Amen. Napakabuti po ng Diyos. At ang isa pong testimony last week po, talagang ako po ay na-discourage. Amen? Kasi 12 o'clock po nawalan po ng ilaw sa party ng church na yon. At salamat sa katapatan niya. Alam mo, may nag-provide po ng generator on time. May tumawag po sa akin. At hindi kailangan yung generator. Ayun po, nagpadala po ng generator. Alam po ni Pastor yon yung mga kabataan nandun na tumutulong po sa akin. Salamat. Palakpakan natin ang kabataan. Sila po, lahat hindi ko na kailangan isa-isahin kayo. Alam nyo, at saka si Pastor, at saka si Ma'am, kayong lahat. Kayo po yung spiritual family ko na tumutulong sa akin, na napagpapatuloy, na nandyan na nakasuporta at patuloy na nagbibigay sa akin ng kalakasan sa gawain ng ating gawain sa San Roque. Kaya po, ito po yung nangyari nung linggo po, habang po kami nag-worship, grabe po yung pawis namin. Grabe, tagagtak na po yung pawis. Kaya po, you are so blessed. Naka-aircon po kayo dito, napaka-komportable po natin, pero hindi po tayo susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Dahil sa mga kahirapan na nararanasan natin ngayon, yun po, alam niyo po nangyari, kalagitnaan ng preaching ni Ate Princess, bigla pong bumuhos ang ulan. Alapakan natin ng Lord. Naging malamig po yung loob ng church, at hanggang sa matapos po yung service, umuulan pa po ang lakas-lakas. Tumawag nga po si Pastor kay Ma'am kung umuulan sa Pangclara. Sabi hindi daw, kasi magpapagiik pa daw kayo. Kaya napakabuti po ng Diyos, tapat po ang Diyos. Kaya yun po yung nangyari na testimony po natin, kaya patuloy po tayong manalangin na ang gawain po ng Panginoon ay mag-advance pa po. Hindi lang sa San Roque, isa pa lang po ang outreach nyo. Dadagdagan po ang outreach nyo. Amen? Kayo po ay ang outreach po ng Pangclara, ang San Roque. Kaya yun po, kung ano po yung anointing ng simbahan nyo, nasa amin din yung anointing. Amen? Kasi yung anointing na yun ay isa lang po pinanggagalingan natin. Sabi dito sa unang Korinto 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Sabi dito, God is faithful. He is reliable, trustworthy, and even true to His promises. He can be depended on, and through Him, you were called into fellowship with Jesus Christ, with His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang Diyos ay ating maasahan, mapagkakatiwalaan, totoo at tapat sa Kanyang mga pangako. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So yun po, kung tapat ang Diyos, paano tayo magiging tapat sa Kanya? Yun po ang tanong. Tapat ba tayo sa ating mga pamilya? Tapat ba tayo sa ating mga asawa? Tapat ba tayo sa ating mga anak? Amen? Tapat ba tayo sa lahat sa ating hanap buhay? Sa ating simbahan? Tapat po ba tayo? Amen. Ang una po nating dapat gawin, ang unang puntos po ay sabi, be faithful with your intimacy with God. Amen. Sabi dito, seeking God's presence every day, allow God to minister to us every day. Katagpuin natin ang Diyos araw-araw. Intimacy before ministry.
Dito tayo nahuhubog, nababago, naayos, at excited tayong maglingkod. Amen. Ito po yung pag-araw-araw po natin na pagdidebosyon, pananalangin, at araw-araw din po na ating pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Sabi dito, strengthen our intimacy with God. Ang top priority natin ay pananalangin. Alam po natin, ginagawa po natin ito araw-araw sa personal na relasyon natin sa Diyos at ang ating devotion at meditating God's Word. At tayo po sa sambahang ito, mayroon po tayong dunwats, amen, every day. At lalo na po ang ating devotion. Ang devotion po, ito po ay, doon po natin kinakatagpo ang Diyos. Ito po yung intimacy natin, yung po yung araw-araw po na pananalangin natin at pagising pa lang sa umaga, yun po yung nangyayari sa ating mga buhay na kailangan po natin siyang katagpuin kasi hindi po tayo sasamahan ng Diyos pag hindi po tayo siya natin nakatagpo sa umaga. Amen? So, ang pakikipag-usap po sa Diyos, ito po yung I prayer. Amen? Yung devotion po, yun yung patuloy nating pagpupuri, patuloy nating pananampalataya sa Kanya, at naniniwala tayo na sasamahan tayo sa anumang mga ginagawa natin. Meditating God's Word. Ito po yung nangungusap ang Diyos sa atin. Yung salita ng Diyos po ay, pag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos, ito po ay kakausapin tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Nagbibigay po ito ng wisdom. Marami po dito tayo ngayon sa panahon ngayon, kailangan po tayo mag-iingat. Marami pong na-scam. Amen? Kaya hindi tayo na-scam dahil po hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Marami pong warning sa salita ng Diyos. Winawarningan po tayo na hindi po tayo dapat maging mangmang, kailangan na tayong maging matalino. Amen? So, sa Bible po, mayroon pong example po na isa pong tapat sa Diyos, ito po ay si Moises. Sabi po sa Exodus 33:14-16, verse 14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Amen. So, sa verse 16, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay iyong nalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng bansa. Amen. So, ang presensya po ng Diyos ay sasamahan tayo kahit saan tayo magpunta. Dito si Moises ay ayaw niya pong umalis sa presensya ng Diyos. Ito po yung isinik ni Moises ang Panginoon nung siya ay ilalabas niya po ang mga Israelita sa bayan na pangako dahil ayaw po niya na pupunta po siya na hindi nila kasama ang Diyos. Tayo po ba lumalabas na bahay na hindi kasama ang Diyos? Amen. Yun po yung nangyayari sa atin minsan. Kaya po tayo ay nagkakaroon po tayo ng mga problema minsan, ng mga decision making natin, hindi po tama, dahil hindi po natin inuuna yung intimacy with God. Napakasimple lang po ng buhay Kristiyano. Pinapakomplicate pa lang po natin. Amen? Kasi hindi natin, bago po tayo gumawa ng anumang bagay, kailangan po natin gawin muna ay lumuhod, lumapit sa Panginoon at humingi ng kanyang direction para po natin maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos sa araw na yon. Sabi dito, Moses' intimacy with God. Ang unang ginawa sa kanya ng Diyos ay develop intimacy. Amen. Develop intimacy, yun po yung sabi dito, Moses encounters God in the burning bush experience. Pinili ng Diyos si Moses upang palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin ng Ehipto patungo sa kaligtasan sa lumang pangako. Nalaman niya kung sino si Yahweh, ako ay ako. Amen. So ito po yung nangyari sa atin kung tayo po, katulad ni Moses, kung tayo po ay nagkakaroon ng intimacy with God, doon po tayo nahuhubog. Doon po tayo naayos at doon po tayo nababago. Amen. Kasi hindi po tayo mababago kung hindi tayo magkakaroon ng ugnayan. Kasi Christianity is a personal relationship with God. Amen. Yung ugnayan na yon ay tuloy-tuloy. Amen. Kung hindi po tuloy-tuloy yun, mahinto po tayo, hihinto rin ang direksyon ng buhay natin, hihinto rin ang pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya po,
Nung na-encounter po ni Moises si Jesus doon sa burning bush, doon po nabago ang buhay. Hindi po perfect si Moses. 40 years po siyang nagtago kasi nakapatay po siya. Ang nangyari po nung binalik po siya na Lord, hindi na po siya kumilos. Amen? Hindi na po siya gumagawa ng mga bagay na hindi niya kasama ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta pag hindi ka kasama. Tapos sabi ng Panginoon, I will personally go with you. Amen? Yan po yung isa sa mga favorite verse ko po. Pag ako'y nahihirapan, gigive up po na po sa ministry, sabi niya sa akin, I will personally go with you. Everything will be fine. Amen? I will give you rest. Magpapahinga lang po tayo. Pag kailangan natin ng pahinga, magpahinga ulit tayo. Pag pagod na tayo. Yun lang po ang gusto ng Panginoon, kapahingahan sa piling niya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. So yun po, yung sikrito, isa sa mga sikrito ng isang anak ng Diyos ay intimacy with God. Kasi yung intimacy yun po, bago po tayo magministeryo, bago po tayo lumakad ko, ano-ano mga gagawin natin, unahin natin ang Diyos. Yun po yung kulang sa mga anak ng Diyos sa panahong ito. Kaya na-scam po tayo, marami pong mga problema, kung ano-anong problema na napupuntahan natin, marami po tayong mga bagay na hindi naman dapat nating gawin, pero dapat mag-focus. Mag-focus po tayo sa mga pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sabi dito, God's presence is our satisfaction. Di ba po pag nasa feeling ka ng isang mahal mo, ang saya-saya mo? Parang wala ka nang hihilingin pa. Amen? Satisfied na satisfied ka. Amen? Sabi niya dito, His presence give us joy, kagalakan, peace, kapayapaan, strength at kalakasan. Yung tatlong bagay na to, ito po yung kailangan natin sa panahong ito. Maghalak po tayo sa lahat ng panahon. Sa hirap man o ginhawa, sa pagsubok man, o saka, lalo na sa mga pagpapala, minsan po, yun lang po tayo masaya pag may pagpapala. Amen? Pag wala na pagpapala, malungkot na po tayo. Amen? Pangalawa, kapayapaan. Ito po ang kailangan ng mundo. Kung tayo po ay mapayapa, mapayapa din po ang ating pamilya. Mga magulang, mga anak, pag mapayapa po tayo, mapayapa din po ang mga pinupuntahan nating lugar. Amen. Pangatlo po, strength, kalakasan. Amen. Ang kalakasan ng Diyos ay maibibigay lang sa atin kung mayroon tayong intimacy. Pag lumapit na tayo sa Kanya, doon lang tayo lalakas. Hindi po ba? Naalala niyo po ba pag hindi na kayo nagbasa ng Bible? Hindi na kayo nanalangin. Di ba nangihina na po tayo? Amen. So doon po tayo nangihina pag hindi na tayo lumalapit sa Diyos. Sige tayo na sige. Lakad dito, lakad doon, swimming dito, swimming doon. Pero hindi naman po masama yun. Ang masama po doon, pag inuna na po natin yung mga bagay na hindi importante. Amen. Sabi nga sa mga awit 37:4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ito po yung may scripture natin sa mga kabataan at lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Kasi wala po tayong satisfaction. Pupunta po babalik tayo sa mundo. Ang mundo po ay given na po, nandyan lang yan. Pero pag tayo po bilang anak ng Diyos ay may kapayapaan, may kagalakan at may kalakasan, ang mundo po ay mabibigyan din po natin ng pag-asa. Kasi marami po ngayong nawawalan na pag-asa. Sobrang init, di ba? Heatwave, walang pasok ang mga bata. Ang mga offices po, nag-ano po sila ng oras, umagang-umaga, para hindi po sila, nag-a-adjust po lahat. We're all adjusting. Nag-a-adjust po tayo sa panahon. Pero ito po ang kailangan natin. Unang-una, be faithful with your intimacy with God. Pangalawa, be faithful in hard times. Sa panahon na nahirapan tayo. Sabi dito sa Daniel 16, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 bisis niya itong ginawa maghapon, gaya ng kinaugalian niya. Yun po yung ginawa po ni Daniel nung siya ay nahirapan. Amen.
Dito po ang tagpupong ito ay si Daniel ay namamahala siya sa kaharian ng King Darius. He was excellent worker dahil sa galing at husay niya, may nainggit sa kanya. Hinanapan siya ng butas para mapabagsak siya. May pinatupad na batas na bawal manalangin at bawal sumamba sa Diyos na kinikilala nila. Alam niya na pwede siyang mawalan ng trabaho at maparusahan, pero hindi siya sumunod. Amen. Ngayon, ganun din po ba tayo mga minamahal? Tapat din po ba tayo sa kahirapan? Amen. Siyempre, tayo po ay lahat ay may trabaho. Ginagawa po tayo, tapat po ba tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo? Mayroon pong mga pagsubok na darating. At minsan, nahihirapan po tayong sumamba, nahihirapan tayong dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Pero, ang ginawa po ni Daniel ay hindi po siya tumigil. Amen? Hindi pa siya tumigil. Ang ginawa po niya ay patuloy pa rin siya nanalangin ng 3 beses ang araw. At kahit may nainggit sa kanya, hindi po siya nagpatinag. Ang ginawa niya ay patuloy pa rin siyang sumamba. Naging tapat pa rin siya sa panawagan ng Diyos. Amen? Kung tayo ay nangihina sa panahong ito, ang kasagutan po ay maging tapat tayo. Amen? Yun lang po ang kailangan natin. So, anong nangyari kay Daniel, Daniel remained consistent in prayer po. Patuloy siyang nanalangin. He prayed 3 times a day. He kept the fire burning in the altar. He didn't compromise. He didn't give up. Amen? Yung ibig sabihin nun na pagka tayo po ay may mga pagsubok katulad ni Daniel, ay kalalo pa nating paapuyin ang ating mga altar. Amen? Hindi siya nagkompromiso. Hindi siya nagkompromiso na, give up na ako, ayoko nang manalangin kasi wala naman nangyayari sa buhay ko. Yung mga panalangin ko ay hindi naman natutugon. Ang aking mga panalangin ay hindi pa answered, pero matagal pong maghintay. Amen? Hindi po kadaling maghintay, pero sa paghihintay na yun, nandyan na pala sa harapan mo yung tugon ng panalangin. Amen? Meron nga po ako narinig na preaching, 5 minutes before your answered prayer, ay nag-give up ka na. Paano na yon? Di ba? 5 minuto na lang, nandyan na. Amen? Nandyan na, ibibigay na ni Lord. Pero nag-give up ka. Kasi nahirapan ka. Amen? Pero kailangan po sa paghihirap po natin, hindi po yun dapat natin, hindi po laga tayo bumibigay agad. Kailangan po magpapatuloy tayo katulad ni Daniel. At wag po tayo magkokompromiso. Di ba? Ang kompromiso po napakahirap. Pinagkokompromiso natin ang ating pananampalataya dahil gusto natin kumita kaagad ng malaki. Amen? Gusto natin mag-invest, pero ang pag-i-invest po, hindi po sa panahon ngayon, hindi po ganun kadali. Wala pong easy money ngayon. Amen? There is no easy money and everything. Pahirap ng pahirap ang buhay, pero pabuti ng pabuti ang ating spiritual life. Kasi hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Dahil tapat ang Diyos. Napatunayan ko na po yun. Napatunayan na nating lahat. Amen? Sa sambahang ito, napatunayan na natin na tapat ang Diyos. Marami tayo sa atin dito, OFW dati, marami sa atin dito ay may magagandang business, pero sa panahon ngayon, manalaman natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay nung tayo ay naging tapat. Amen? Hindi ko po akalain na sa 7 taon ko po sa pag-iisli na dito sa Pilipinas ay patuloy po tayong ginagamit ng Lord at nakapagpatayo na po tayo ng simbahan. Hallelujah. Palagpakan natin ng Diyos. Diba? Sa ibang bansa, inabot ako ng 30 years, wala akong napatayo ng simbahan. Amen? Kasi yun po yung purpose ng Diyos sa atin. Kailangan po tayong sumunod, katulad ni Daniel. Sumunod po siya sa Diyos. Pero hindi ganun kadali. Marami pong pagsubok akong pinagdaanan. Amen? Marami po tayong pagsubok na pagdadaanan bago natin makamit. Marami pong oposisyon. Una-una mga pamilya natin. O bakit ka nagpapagawa ng ganyan? Anong gagawin mo dyan? Pero hindi po ayon ako natinag. Alam niyo kung bakit? Anong iniisip ko po? Kasi po, ang iniisip ko po yung disagree. Mawawala po tayong lahat dito. Lalo na tayong mga senior citizen. Pero may iwan po ang building na yon. Magiging legacy po yun ng susunod na henerasyon. From generation to generation. Amen? Kaya wag po tayo mag-give up. Kaya wag po tayo magkikinig sa boses ng demonyo. Makinig po tayo sa boses ng banal na espiritu. Amen. Kailangan yun po. Excited po ang mga kabataan tuwing pupunta doon sa San Roque every Sunday. Kasi naiba na po yung atmosphere sa lugar na yon.
Dati pong squatter area yon, ngayon po, ang aliwalas na po ng lugar. Nabago. Kaya po yun, ang totoong Kristiyano ay nababago. Hindi lang nababago ang buhay natin, nababago din po ang atmosphere, nababago ang environment. Amen? Kailangan tayo maging patotoo. Hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating mga kasama sa trabaho, kapitbahay, sa buong community. Amen? Sabi dito, tests and trials open the door to blessings. Ang mga pagsubok daw ay nagbubukas ng pinto. Alam niyo po ba yon, mga minamahal? Sa pagpapala. Amen. Number 1 is protection. God rescued him from the lion's den. Hindi niyo ba alam na si Daniel, bago siya bago siya ma-promote, bago siya pagpalain, ay tinapon siya sa mga leon, sa bangin ng mga leon, siya ng mga kaibigan niya. Anong ginawa ni Daniel? Hindi siya nag-give up. Nagpatuloy siya kasi alam niya, dahil sa may intimacy siya kay Lord, nag-pray siya, amen? Anong na nangyari? Ang proteksyon ng Diyos ay kasama niya. Ganon din tayo mga minamahal. Ang proteksyon natin, ng Diyos ay kasama natin araw-araw. Pag inuna natin siya, sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nirescue siya sa lion's den. Number 2 is provision. Daniel prosper. Amen? Na-promote siya. Number 3 is promotion. Daniel served 4 kingdoms. 4 na kaharian ang pinaglingkuran ni Daniel. Amen? Nang siya ay pinagpala, siya po ay nagpatuloy sa kaharian ng kaharian. Tayo din po ay magpapatuloy. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Para ma-advance ang kaharian ng Diyos. Nag-advance na po tayo. Nag-advance na po tayo sa San Roque. Kaya ito po yung mga pagsubok po na yan ay para po tayo lumago, lumalim sa ating pananampalataya para malaman po natin ang purpose ni God sa ating mga buhay. Kaya nakadalawa na po tayo. Una, be faithful with your intimacy with God. Before ministry po, bago po tayo magministeryo, bago po tulamas ng bahay, kailangan po nakatagpo na natin ng Diyos. Kasi hindi po tayo sasamahan ng Diyos pag hindi po natin kinatagpo siya muna. Amen? Kaya hindi po tayo sasamahan ng Diyos kung hindi po siya ang inuna natin. Amen. Pangalawa, be faithful in hard times. Ito po ang kailangan nating malaman, na ang mga pagsubok po ay nagbubukas ng pintuan para pagpalain tayo. Kaya wag po tayo mag-give up. Sabi sa katabi mo, don't give up. Keep going. Amen. Kasi ito po ang magbibigay ng protection sa atin, ng provision at promotion. Gusto ba mong ma-promote sa trabaho? Gusto niyo bang pagpalain kayo? Yung mga sakahan nyo, yung mga palayan nyo, lahat ng mga hanap buhay nyo ay pagpalain. Magpapatuloy po tayo para i-advance natin ang kingdom ng Panginoon. Andoon na po tayo sa pangatlo. Be faithful in your calling. Maging tapat daw tayo sa ating panawagan. Sabi dito sa unang Samuel 12:24, but you must fear the Lord and serve Him faithfully, for you have seen the great things He has done for you. Maging tapat daw, magkaroon daw tayo ng takot sa Diyos at maglingkod tayo ng tapat dahil nakita na natin. Nakita na natin ang kabutihan ng Diyos. Nakita na natin kung paano na tayo nagsimula. Mula nang pinanganak tayo hanggang ngayon, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Amen. Pero kailangan natin magkaroon ng takot. Yung takot na sa Diyos ay panatilihin natin sa ating mga buhay. Sabi dito, fear God. Ang takot na yun ay natatakot tayo na na mawala tayo sa presensya niya. Natatakot tayo na mapunta tayo sa mundo. Mga kabataan, di ba? Lalo na yung mga kabataan natin ngayon. Ipanalangin natin na hindi sila makuha ng mundo. Kailangan ng mga kabataan ngayon ay patuloy na mag-apoy, maglingkod. Dahil sila yung susunod na magpapatuloy sa kaharian ng Diyos. Serve Him like a servant. Patuloy po tayo magpakumbaba. Magpapakumbaba po tayo kahit marami na po tayong accomplishment sa buhay. Marami na po tayong na-achieve. Naging professional ka na, naging okay na yung business mo, kailangan po nating magpakumbaba palagi.
Amen. Kasi yung pagkapakumbaba po, doon po tayo tinatawag ng Diyos na patuloy na magpatawad, patuloy na mangunawa ng kapwa natin. Pag ang ating kapatiran ay nanghihina at hindi na tumadalo, mayroon na ibang direction sa buhay niya. Kailangan po nating abutin. Huwag po tayong ma-pride. Abutin po natin uli. Puntahan po natin uli yung mga kapatirang hindi na lumalago at katulad ng ginagawa natin dito ay lahat po ng klase ng cell group binuksan na ni Pastor. Ganon din sa San Roque. Amen? At ang ating mga pagpapagal ay hindi po nasasayang. Amen? Lahat yun, sabi dito, remember. Remember the great things the Lord has done in our lives. Amen? Kailangan nating balikan. Balikan po natin lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kasi po, pag hindi po natin naalala yung mabuting ginawa ng Diyos sa nakaraan, yung pinupokus lang po natin ay ang problema ngayon, yung hinaharap na problema, yun po ay hindi po tayo magpapatuloy sa ating panawagan. Di ba, nandyan na yung pagsubok. Given na yon. Araw-araw, bukas, iba na naman yung pagsubok. Patindi ng patindi ang pagsubok. Kasi malapit nang dumating ng Panginoon. Nasa Matthew 24 po. Ito pag-aaralan po natin to. Kaya po nararanasan na natin lahat, ang mga lindol, ang mga gera, lahat po. Ang mga hate wave, nakita po yung nangyari sa Israel, may gera. Tapos sa kalapit na mga bansa. Sa Dubai, binaha. Sa Asian countries, dito sa Pilipinas, ano nangyayari ngayon? Hate wave. Grabe po yung adjustment natin. Pero kailangan, I wanna encourage you, my brothers and sisters, mga minamahal, tapat ang Diyos. God is faithful. Dahil tinawag tayo. Amen? So kailangan yun po, kailangan may takot po tayo sa Kanya. Huwag po tayong gagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kung tayo po ay nagkakasala, bumalik ulit tayo kaagad kay Lord. Huwag po natin huwag niyo pong ikukondim ang sarili niyo. Lapit agad, luhod agad. Pray agad. Balik uli. Kasi tapat ang Diyos eh. Tapos patuloy po tayo magpakumbaba sa Kanya. Humingi tayo ng pagpakumbaan. Lord, Lord, mo po ako. Baguhin mo po ako. Bago po kasi mabago ang iba, tayo muna yung babaguhin. Hindi natin dapat pupuntahan yung tao, magbago ka na. Katulad po yung mga kabataan, ang hirap po minsan, marami po silang pinagdadaanan. Recently po, grabe po yung pinagdaanan ko sa San Roque sa kabataan. Mayroon po silang emotional problem, yung roller coaster po yung emosyon nila. Kaya hindi po ako natuloy umalis. Kasi nagkasakit din po ako. Talagang grabe po yung pagsubok na dinanas ko nitong mga panahon na tumulan ng January. Kasi akala nyo, madaling magpagawa ng simbahan, magdadali po, grabe po, ang pagbabudget, lahat po, ako po yun, lahat. Salamat sa panalangin nyo, salamat sa mga taong nagsusupport, pero iba po yung ikaw talaga. Ikaw yung nandun. Every detail, lahat, hanggang pako, hanggang sa lahat-lahat. Pero pagdating po ng araw, punta po kayo sa San Roque, I invite you to come to San Roque. Dahil makikita nyo po yung katapatan ng Diyos. Amen. Kaya po, minsan po, pag nagkakaedad na po tayo, yung puso natin at isip malakas, pero ang katawan po gumigive up. We're so resilient. Pero ang katawan po natin, hindi na po tayo bata. Pa yung mga bata, pag nakikita ko po, grabe sila. Ang lalakas ng energy. Grabe po ang energy nila. Pero po, grabe po, ako po ay nanghina at isang buwan po ako hindi nag-preach. Kaya sila pastor po pumupunta dito. Tapos ngayon sabi ko, Lord, ang unang araw po ng pagpipreach ko ay sa Clara muna. Palapakan natin si Lord. Nakita niyo po, pinalakas po ako ni Lord. At marami pong binago si Lord sa buhay ko. Una po ang binago ni Lord ay kahit ano pong mangyari, lalapit po tayo. Lumalapit po ako sa Panginoon. Umiyak po ako sa Kanya. Naging tahimik. Yung pong natutunan ko, hindi po ako lumalapit sa tao pag ako ay may pagsubok. Pag alam niyo pong nananahimik ako, yun po ay may pagsubok ako. Lumalapit po ako sa Diyos. Wala ko po ako nilalapitang ibang tao kundi ang Panginoon. At mga taong malapit sa akin na nag-i-encourage sa akin at nananalangin sa akin. Kasi po,
Pag lumapit po tayo sa mga taong hindi natin kilala, sasabihin nila, oh, kaya mo yan. Okay ka lang. Ganon. Pero hindi po nila na alam yung pinagdadaanan mo na mahirap po. Mahirap pong maglingkod sa Lord. Hindi po ganun kadali. Minsan gusto na namin mag-quit ni Pastor. Pero ang hirap po kasi, buhay po ng tao eh. Spiritual life po yun ng taong hinahawakan namin. Hindi lang po ito pa easy-easy. Bago po kami makabuo ng isang sermon, kami muna yung sinusubukan. We experience the Word of God. Kaya itong salita ng Diyos na akin pong sinishare ngayong umagang ito, ay naranasan ko po ito. Kaya effective po pag inaranasan mo muna ang salita ng Diyos bago mo i-share. Hindi po kami nagpipreach ng, kukuha lang kami ng kung saan-saan. Ito po ay totoong patotoo. Ganon po ang nangyari kay Moises. Sabi niya, hindi ako pupunta pag hindi mo ako sasamahan. But sabi niya, I will personally go with you. I will give you rest and everything will be fine. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, everything will be fine. Kahit marami pa tayong pagsubok na pagdaanan, hindi tayo mag-give up. Ang ating pong example ay ang ating Panginoong Hesus. Diba? Si Jesus. Ito po sabi niya sa Matthew 26:39. Lumayo siya ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban nyo ang mangyari. Amen. Jesus is the best example sa ating pananampalataya. Kaya sabi ko, pag may problema po tayo, anong gagawin? Manalangin. At sabihin, maging honest po tayo sa Panginoon. Maging totoo po tayo. Sabi, Lord, hindi ko na po kaya. Ayoko na po. Give up na po ako. Pero ang sabi ng Lord, hindi. Sabi niya. Tapos ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa panalangin niya, ang kalooban mo lamang ang masunod. Hindi ang kalooban ko. Kaya ano nangyari sa ginawa niya sa ating mga buhay? Tayo po ay niligtas niya. Amen? Jesus endured his schooling. Jesus knows his schooling will end up to his death at the cross. He ended in victory. He resurrected, even the grave did not prevail. Grabe. Amen? Kaya pa ba? Kaya ba nating mamatay sa sarili natin? Kaya ba nating mamatay sa krus ng Kalbaryo katulad ng ginawa ni Jesus sa ating mga buhay? Amen? So, pero ano ang nangyari? Nagtagumpay siya. Pagkatapos niya mamatay ng 3 araw, after 3 days, siya ay nabuhay muli. Walang kamatayan ang makakahadlang sa kanya. Walang paghihirap, walang pagsubok ang makakapantay sa atin sa ating paglilingkod. Para maipalaganap natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang magandang balita. Sabi dito sa Matthew 24:13-14, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Amen? So, kailangan po nating manatili sa presensya niya. Manatili po tayo sa mga pagsubok at manatili tayo sa ating mga panawagan, sa ating purpose at calling. Kasi po, ito yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi niya dito, sa verse 14, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kariatan ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Hindi pa siya darating. Alam mo kung bakit? Dahil wala ka pang nadadalang kaluluwa. Hindi mo pa nadadala ang pamilya mo. Hindi mo pa nadadala ang mga kaklase mo. Hindi mo pa nadadala ang mga katrabaho mo. Kaya hindi pa siya darating. Kasi darating lang siya pag revival na. Pag maapoy na ang church. Pag hindi pa maapoy ang church, hindi pa puno ang mga churches, hindi pa po siya darating. Amen? Kaya nga, kailangan po nating maging tapat. Sabihin mo, maging tapat ka na. Hallelujah. Maging tapat tayo sa ating intimacy, maging tapat tayo sa ating kahirapan, at maging tapat tayo sa ating panawagan. Sabi dito, let us serve Him faithfully. Let us continue to win souls and make disciples. The greatest blessing is the transformed life that we minister. The greatest reward, one soul, one life being transformed, because you did not stop or give up in serving God.
God is faithful. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shakatarabababababa. Hallelujah, Lord. Kaya patuloy po tayong mag-akay ng kaluluwa. Let us all win the souls and make disciples, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Awitin po natin ang dakilang katapatan. Buti. Awitin mo po natin ito mula sa ating mga puso at awitin po natin ito bilang isang panalangin sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Habang panahon, maging sa kabila ng aming pagkukulang, patayan niya'y wakaloy nalaan. Jesus. Ulad ng magsikat ang iyong harap, tuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, karanatan niya'y aking pupuri. Jesus. Nag-iila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, naasahan kang lagi, maging namanggang utas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. May manay naroon, luyan ng pag-asa, pultay lang ay inaon. Pag-ibig mo'y alay sa akin, o hanggang ngayon. Kagilang ka. Hallelujah. Ama, salamat. Salamat, Ama. Naranasan namin ang presensya mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa mga pagsubok. Salamat sa mga biyaya, Panginoon. Yun po ang nagpapalago sa amin. Lalo po kaming lumalapit sa iyo. Lalo po kami nagpapakumbaba. Lalo mo po kaming pinapalakas, Lord, sa aming pananampalataya. Lord, hindi po kami mag-give up, Panginoon. Dahil marami po kaming kaluluwang aabutin sa sanlibutang ito, Panginoon. Kaya hindi po mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal, ang aming pagpapakahirap, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kung sino man ang hindi pa nakikilala sa iyo, Panginoon, magmanalangin po na simpleng panalangin na ito, Panginoon. Lalo po na po yung mga bago, Panginoon, na nasa online, Panginoon, na sumusubaybay sa amin. Manalangin tayo ng ganito. Ama, maraming salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kabutihan mo. Alam ko po na ako ay makasalanan. At salamat sa pagpapatawad. Ngayong umaga ay tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. At ikaw po ang buhay ko sa araw-araw. At patuloy na nagpapalakas sa amin, Panginoon. At patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang magbibigay ng kalakasan sa akin. Salamat sa kaligtasan na ang mga anghel ngayon ay nagbubunyi sa langit, Panginoon. Dahil sa isang kaluluwang tumanggap sa iyo bilang isang Panginoon na tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, panalangin ko po sa spiritual family na to, Lord, sa Sambahang Pangklaro, Panginoon. Salamat sa kanilang patuloy, Lord, na panalangin, patuloy na pagsusuporta sa amin sa San Roque, Lord. Salamat po sa spiritual family na to, Lord, na patuloy na nagbibigay ng kalakasan, Panginoon, at patuloy na tinutulungan, na patuloy lumago at pabuti ng pabuti ang bahay sa bahan, Panginoon. Lord, salamat. Lord, panalangin ko po na patuloy mo silang pagpalain ang kanilang mga pamilya, mga anak, mga business, oh God, palayan, Lord, sakahan. Lord, ang pangako mo sa amin ay magiging tapat ka, Panginoon. Lord, kahit po kami na hindi minsan komportable, Panginoon, ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan. Hallelujah. You are our satisfaction, God. Hallelujah. Ang magpapatuloy hanggang sa wakas, ay ang mananatili hanggang sa wakas, ang siyang magliligtas. So, patuloy po kami iligtas, Lord, sa kasamaan. Lord, protection. Protection ang banal na dugo mo sa aming pamilya, Panginoon. Protection from the wiles of the enemy, Panginoon. Lord, tagumpay, tagumpay. Tagumpay ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, Panginoon. Ano man ang aming mga pangangailangan mo, ito ay tinugon mo na. Dahil this is a house of answered prayer, Panginoon. Lahat po ng panalangin namin ay natugon mo na. Kaya ang gagawin lang namin ay purihin ka. Lord, pasalamatan ka. At Lord, ang aking kong panalangin, uuwi po ang aking mga kapatid, Lord. Bit-bit, Lord, ang pagpapala. Bit-bit ang kagalakan. Bit-bit ang kapayapaan. The Lord bless you, the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you and give you peace. God bless us all. Palakpakan natin ang Panginoon.